Sa gitna ng pagkakapatay sa dalawang nasa barikada ng mga magsasaka sa Kidapawan na dinisperse ng pulisya, kanya-kanyang kondena ang presidential candidates. Si Senadora Miriam Defensor Santiago na matagal nang hindi nangangampanya, sinabi sa isang pahayag na nakasusuklam na kahit ang kabiguang suportahan ng mga magsasaka sa gitna ng tagtuyot. Pero matuturing na anyang di makatao ang barilin pa sila habang humihingi ng tulong. Sabi naman ng kampo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, hindi dapat binaril ang mga nagugutom. Dahil sa nangyari, dapat daw disarmahan, imbestigahan at parusahan ang mga namaril. Nasa Malay-Balay Bukidnon si Duterte kung saan sinagot niya muli ang batikos ng administrasyon sa pangako niyang sugpuin ang krimen sa loob ng 6 na buwan lang. Malis lang muna sila dyan at I will take over and I will show them how to do it. Maging si Senadora Grace Poe, kinondena ang gulo sa Kidapawan. Sabay panawagan din na imbestigahan ito at panagutin ang mga responsable. Kanina, naglibot si Poe sa Laguna kung saan nakuha niya ang suporta ng isang local candidate na dating taga-Liberal Party at nakipagpulong sa kaanak ng pamilya Ehersito, dinalaw rin niya ang mga biyenan sa Lumban. Ang aking asawa ay Pilipinong-Pilipino. Ang aking asawa ay kamukha ng maraming tiga rito sa Lumban. Ang aking asawa ay guwapo. Si Mar Rojas kinondena rin ang gulo sa Kidapawan. Nanawagan ding imbestigahan ang tunay na sanhi nito at parusahan ang mga may sala. Bukod sa Coronadal, bumisita rin si Rojas sa Gensan kung saan ibinida niya sa isang coconut water processing facility ang mga programang pangkabuhayan ng gobyerno. Palaban din si Rojas kina Duterte at Vice President Jejomar Binay. Kayo po, dumating po kayo doon, nagpamigay kayo siguro ilang oras ng mga relief goods, tinatakan pa ninyo ng inyong pangalan, tapos umalis na, bumalik na sa Manila. 20 taon na po kayo nanunungkulan bilang mayor ng Davao. Meron pa rin droga, meron pa rin krimen. Government statistics daw ang nagpo-prove na hindi na-achieve sa Davao yun. Silang gumagawa niyan. Tinuligsari ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang tugon ng pulisya sa mga magsasaka sa Kidapawan. Ang gutom hindi raw dapat tugunan ng dahas kundi ng malasakit at mga konkretong programa. Nasa Calbayog, Samar si Binay kanina. Napunan niyang hindi ganoon karami ang pumunta sa kanyang campaign rally. Sinisi niya si LP Secretary General at Interior Secretary Mel Senen Sarmiento na nagsilbing mayor ng Calbayog mula 2001 hanggang 2010 bago maging kongresista. Mr. Secretary, tapos na ho ang takutan. Alam ko kaya kayo konti rito, pinagsabihan at pinakot para pumunta rito. Congratulations, matatapang po. Itinanggihan ni Sarmiento sabay sabing huwag manisi si Binay ng iba kung hindi ganoon karami ang dumalo sa kanilang rally. Maliban kay Defensor Santiago, lahat ng presidential candidates ay nagsabing puspusan lalo ang kampanya. Sa pinakahuling presidential preference survey ng Pulse Asia na kinumisyon ng ABS-CBN, nanguna si Poe na may 28%. Sinundan siya ni Duterte na may 24%, Binay na may 23%, Rojas na may 19% at Defensor Santiago na may 2%. Malaking bagay yon in a tight race na kahit paano nag-solo lead ka. Kaya lang nga, ang tanong dun ay, maintain mo ba for the next so many surveys, yung next few weeks? Sa Vice Presidential Preference Survey, tay sa unang pwesto sina Senators Cheese Escudero at Bongbong Marcos na may 25%. Sinundan sila ni Congresswoman Leni Robredo na may 21%. Tapos Senator Alan Peter Cayetano na may 14%. Si Senator Gringo Honasan may 5%. 4% naman si Senator Antonio Trillanes IV. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.